Lord. Thank you, Jesus. We enjoy because of the Holy Ghost. No, we have this kind of freedom. Thank you so much, Lord Jesus. We praise you, Lord. You may be seated. Thank you, Jesus, for taking care of all of us. No, all throughout this week. Alam mo, sa pagtulog natin sa ngayon, kung wala tayong Holy Ghost, wala tayo sa church, wala tayo kay Jesus, sigurado marami na sa atin ang hindi makatulog dahil nag-aabang kung bigla na lang yayanig. Nag-aabang kung bigla na lang lilindol. No, sa ating mga trabaho, andong sa Makati, so anytime, Lord, wag naman sana, Lord. No, kasi nasa 30th floor pa ako, Lord. But, no, yung lindol, Cebu, Davao del Sur, Zambales, pag tinuhog mo, just a straight line. Isang diretso. No, yung Pacific Ring of Fire natin na yan. Papua New Guinea, lahat. No, lahat yan, paikot. No, napakahaba. Ang sa atin naman dito, yung West Valley Fault na inaantay natin. No, mula Calamba hanggang... No, it's 148 kilometers. Dadaan ng Marikina, dadaan ng Bulacan. Maano yan eh? Manila, Taguig, Pasig, Muntinlupa. Lahat yan, isang tuhog lang lahat. No, and without the Holy Ghost and without the one who is deciding kung saan ang gagalaw. But Lord, iba ang may, sabi nga nila, fear factor. But Lord, we have the Holy Ghost factor, Lord Jesus. That is the one. No, we believe in you, Lord Jesus. We thank you, Lord. No, ang gobyerno natin kakaba-kaba na dahil bawat pagyanig, nahuhuli yung ghost project. No? Anong building ang bibigay? Anong ilog? Anong tulay ang bibigay? No? But ibahin nila itong atin. Holy Ghost project. No? Thank you, Jesus. We praise you, Lord. And thank you, Jesus, sa mga maikling gala-gala. Thank you, Lord, sa protection mo. You know, mag-i-enjoy ka, pero mabubugbog ka sa pagod. No, yun lang naman yun. No, pagbalik mo, may ubos-ipon ka na, may trangkaso na, may... No, pero nag-enjoy naman. Yun lang ang kapalit from time to time. No, at thank you, Jesus, no, sa lugar na yon. No, na iba pa rin pag nakauwi ka ng probinsya, nakababad ka sa, no, sa malinis na dagat, hindi yung dagat dito sa atin. No, no, yung grabe na, no, yung buhangin, wala kang mapakang, yung talagang napakalinis, hindi Boracay yun, ha? No, ang Boracay mabaho. No, ang Boracay madumi. No, ang makikita mo diyan kung ano yung nakaka-entice sa mata mo, no, pag yan ang gusto mo, doon ka. No, kasi marami kang makikita talaga doon. Pero sa atin ng mga apostolics, hindi yun ang lugar na dapat nating puntahan. No, kasi lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, andun lahat makikita mo. No, hindi yun yung nature na dapat nating puntahan. No, wala namang may nagpaalam dito na pupunta doon, ha. So, klaro tayo dyan. No, no, wala naman. No. O wag na lang magpaalam para hindi malaman. No. Pero nabubuking pa rin eh. No, nalalaman pa rin. Lord Jesus, be with us, Lord, this morning as we pray. Lord, again, we pray for Brother Dennis. Take care of him, Lord Jesus, and give him, you touch his body once again, Lord, and it shall be healed, Lord Jesus. Sister Simon, Sister Dal, sino pa yung mga kapatiran natin dito, may mga ubo, sipon, lagnat, trangkaso. Lord, be with us all this morning, Lord Jesus. Thank you for all your protection sa mga lindol na dumaan, Jesus. Again, Lord, ikaw ang may hawak nan, ikaw ang nagde-decide, Lord Jesus. But Lord, here we are, your people. You take care of us always, Lord Jesus. Kung saan man kami mga nakatira, you protect the structure, you protect yung mga pinagtatrabahuan namin, you protect the structure of the church. Lord, kung saan man kami, Jesus, we are so thankful, Lord, that you're always with us. And bless your word this morning.
Thank you, Lord, for the topic that we have this morning, Lord Jesus, sa mga klase natin. Thank you for giving us a sound mind, a sound heart, giving us understanding sa mga topic, mga subject, Lord, na yung iba malalalim, mabibigat na. But Lord, thank you for giving us a heart to obey always, Lord Jesus. We praise you, Lord. We love you. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. Thank you, Jesus. Umpisa natin, mga kapatid, sa Matthew chapter 22, verse 37. Matthew 22, verse 37. Yeah, Sister Heidi, nakabalik, kasama si Brother Jerry. Thank you, Jesus, for bringing us this morning. At sa atin rin, kahit may ubo, may sipon, ang mga ubo natin dyan, sige lang. Mamaya ako na lang ang magka-choir director dito. Kayo muna. Din sa kabila. Minsan pag nag-usap-usap kami minsan sa bahay. Grabe, ang hirap. Lalo na pag nag-service na. Alam mo, pigil na pigil ka. Hindi kayang pigilan. Pero ganun talaga ang panahon sa ngayon. Verse 34, umpisan po natin sa 34. But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together. Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him and saying, kasi alam mo naman pag lawyer ka, yung yabang mo, hindi mo yan matatanggal. Dahil ang feeling mo, mas mayabang ka, o mas matalino ka sa iba. Nag-aral ako ng 10 years para lang dumating sa punto na ito. So, mga tayo pa lang nila, malaman mo na yan, mataas ang hangin yan. Hindi naman lahat ng lawyer, pero by nature, basta ba feeling, ito, being a lawyer, so sanay siya sa korte, kung paano magtanong at kung paano maisahan ang kanyang kalaban. Pero mayroon siyang question at tinempt niya si Jesus Christ saying, Master, which is the great commandment in the law? Anong pinakadakilang kautusan dito sa law, sa utos, o anong dakilang utos? Jesus said unto him, sabi ni Jesus, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Yan ang utos. Mahalin mo ang Panginoon ng iyong buong puso. And with all thy soul. Buong puso. All inward affections. All thy soul. All consciousness. Lahat ng mayroon ka dyan, and with all thy mind, ang iyong buong kaisipan, with all your thoughts. Love God. This is the first and great commandment. Ito ang una at dakilang kautusan. And the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Ang pangalawa ay parang kagaya nung nauna. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Mahalin mo ang iyong kapwa, kagaya ng iyong sarili. And these two commandments, sa dalawang kautusan na ito, ay doon ang utos at ang mga propeta. Doon nakabase yung kautusan. The title of our preaching, Remembering the Day we First Met Our First Love. Malayo pa tayo. Ano to, Brother Roman, yung bulaklak na yan? Sakura. Sakura to. Sakura. Pink na pink. Remembering the day we first met our first love, malayo pa tayo sa Valentine's Day. But from time to time, we must remember our first love. Although may asawa tayo, may mister tayo, may misis tayo, may mga anak tayo,
But the day that we brought into this place, or nilagay tayo nito ni Jesus, dinala niya tayo sa lugar na ito, wala nang ibang first love kung hindi siya. No, remembering, no, kasi our God is a jealous God. You know, that is why ang sabi niya, thou shalt love the Lord thy God. Mahalin mo ang Panginoon ng iyong buong puso, buong kaluluwa at buong kaisipan, all your thoughts. No, ibig sabihin, He is our number one priority in our life. No, in our relationship, siya ang pinakauna nating prioridad sa buhay. No, at paano natin maalala? No, from time to time, kailangan. No, kasi kasama yan sa maintenance natin. No, the words I love you today are so superficial. No, pag sinabihan mo ang tao ngayon, kahit na minsan sa isang taong may relasyon, pag sinabi mong I love you, parang masyadong superficial o masyado nang mababaw. No, gamit na gamit, talagang gasgas na. No, nowadays, no, saying I love you are so superficial. No, people don't really mean in any way. No, most of the time. No. Pag sinabi mong I love you, ngayon mababaw na yan. No, kahit minsan sa panahon natin, no, yung itong mga naisulat ko rito, no, wala akong intensyon na may pahagingan, wala akong intensyon na mayroong pasamain ng loob. I'm just stating the facts kung ano ang nangyayari sa mundo natin sa ngayon. Superficial love, mababaw na pagmamahal. No? Galing sa nguso, hindi galing sa puso. No? Hanggang nguso lang. I love you. No. Lahat halos galing lang sa nguso, galing lang sa bibig. Pag sinabing I love you, lalo na sa panahon natin sa ngayon. No, mababaw. Kasi akala ng mga tao, lalo na sa mga kabataan, mga young teens, mga 20, 30, 35, sabihin na natin, minsan nga, pati senior You know. Kasi akala, lalo na sa mga kabataan na ito, akala ang pagmamahal lagi lang puro kaligayahan. Lagi lang puro enjoy lang. No, pagkasama ko siya, kahit walang kainan, ay, ang sarap ng pakiramdam. No, kahit hanggang madaling araw, okay lang. Superficial. Why? Tingnan natin pag nagsama kayo. Walang makain. Number 1 na problema sa loob ng pamamahay, pagising ninyo, wala kayong pari-parihong makain. Ang nanay, i-require niya yung tatay, dear honey, wala tayong makain. Lumabas ka na ng bahay. Pag na-timingan na ang mister mo, tamad. No, dali kayong lahat. No. Akala lahat, pag sinabing I love you, kaligayahan lagi. No, enjoy lang. Pero pag nabuntis na, ayaw na ng responsibility. Ayaw na ng obligasyon. No, pag nasubukan na ang pag-ibig na yan, takot na. No, duwag na humarap sa pagsubok ng pag-ibig. No. Sabi nga, pag nagsabi ka na I love you, patunayan mo. No. At kung mayroon kang minamahal, huwag mong itolerate. No. Pag mali. No? If we observe ang nangyayari sa ngayon, no, sa karamihan, kung nag-observe tayo, kahit sa mga mahal natin sa buhay, marami yan. Almost every family, hindi lang dito sa atin, kundi sa buong mundo, no, ano ang trending? No? Unang pagsasama, ano nangyayari? No? Yung unang partner, majority. No, ano ang nangyayari? Naghihiwalay. May naiiwan na bata. No. Why? No, isipin mo na, from 20 to 30, 35, ganun ang nangyayari. No. In love, dahil unang pag-ibig. First love, talagang siya talaga yung nagustuhan ko. No, pumitik ka agad. So, ano ang nangyayari? Marami sa labas. No, pagdating 20 hanggang 35, sabihin na natin. After ilang years, anong sasabihin ng isa?
na-realize ko, hindi ko pala siya mahal. No? Ang problema, may mga anak na. No? Tapos ano ang mangyayari? Maghahanap na naman ng panibagong partner. And sometimes, yung panibagong partner, no, kasi yung una, trial and error, experiment. No, parang laboratory. No? Pag hindi umubra, try natin ulit. No, baka mali lang yung chemical reaction, baka mali lang yung mga ingredients na nilagay. So, uulitin ulit. No, pag nakuha na, okay, pwede na. Pero yung una, kahit sa pamilya natin, maraming ganun. Failure. Walang asawa, walang mister, walang misis. No, pero may mga anak. Why? No, maling pag-ibig. No, akala laro-laro lang. No, akala okay-okay lang. No, why? Because during that time, no, pag tiningnan natin, but Lord, we are so thankful dahil ito yung mga kapatiran man namin, kung ganun dating nangyari nung una, dinala mo kami dito sa church, inayos mo lahat, you revive our relationship, inayos mo yung mga bagay na yon upang kami ay makapagpatuloy at maging matibay sa bawat relasyon namin. Why? Oh, just imagine, 20 years old, anong alam niyan emotionally? 25 years old. No? Ang emosyon ba niyan matured na? Hindi pa. No? Financially, wala pa. No? Physically, hindi pa. No? Spiritually, wala pa. So halos lahat ng maili, hindi pa buo. No? Dahil ano ang nangingibabaw? Bugso ng damdamin. Bugso ng damdamin na hindi kayang kontrolin, no guidance, no direction. So anong mangyayari? No? Lahat ng mga bata na may iwan, kargo ng lola at lolo. No? Kung may lola, lola. Kung may lolo, lolo. No? Why? Dahil sa unang pag-ibig, dahil sa unang first love, no, una, first, no. No. Ganon ang pwedeng mangyari. No. At sa lahat ng klase ng relationship na mayroon tayo dito sa mundo, no, kahit gaano pa kagwapo, kaganda ang napili mo, may kapintasan pa rin. No. Pagtulog niyan, hindi mo alam kung gaano kalakas ang hilik niyan. No. Pag natulog yan, hindi mo alam. No? Ang daming kapintasan na pwede nating, no? Kaya pagdating panahon, Sir, Judge, hindi ko na talaga kaya. No? Psychological incapacity. No? Maghihiwalay na kami kasi talagang ganito. No? Pero ano ang sabi? First love ko talaga yon. No? Siya talaga ang kauna-unahang first love ko. No? No? Oh, kauna-unahan, first love ko. No. Kauna-unahan, he was the one, but now, no more. Why, mga kapatid? No, sa lahat ng may relasyon tayo, again, lahat may kapintasan, no, lahat mayroon kang masasaway, lahat mayroon kang masabi. No, pero paano nasabi that Jesus is our first love? No, ito lang ang klase ng karelasyon na hindi natin mapulaan. Ito lang ang klase ng karelasyon na hindi ka bibitawan hanggang kailanman, hindi ka sisiraan, hindi ka, no, ito lang si Jesus, mga kapatid. Why? No, the day that we came into this church, nung time na binigyan tayo ng Holy Ghost, no, anong pakiramdam? Hanggang ngayon, pwede mo bang makalimutan? No, nung una na nakareceive tayo ng Holy Ghost, yung iba taon bago makareceive ng Holy Ghost. Yung iba sa ngayon, pagdating pa lang, may Holy Ghost agad. Pero yung ganong pakiramdam na araw na na-receive natin ang Holy Ghost, no, anong klaseng pakiramdam? Hindi natin yan naranasan sa unang pagmamahal natin sa tao. No, no, unang pagmamahal natin sa tao, nasaktan pa nga tayo eh. No, susumpain mo pa yung tao na yon. Nung naakala mo, talagang first love mo. Your first love became your first and mortal enemy. No, hanggang kamatayan na hindi mo na makalimutan pa. Pero ibahin natin ang Diyos na ito. No? Na kung saan dito tayo nagkatagpo at hindi natin pwedeng makalimutan yung araw na napunta tayo sa church, nakareceive tayo ng Holy Ghost. Why? Hanggang ngayon, the more na pumupunta tayo sa church, yung ganitong klaseng pakiramdam sa relasyon natin kay Jesus, lalo pang umiinit. No, why? No? Hanggang ngayon, may mga nagsasama na obligasyon na lang. No? Maraming mga relasyon ngayon, nagsasama sila dahil sa responsibility na lang. No? Pero wala ng pagmamahal. No? Out of responsibility, andito ako, magdadala lang ako ng
sustento. Pero pagdating sa pagmamahal, wala na. Yung mga gawain natin, Lord, we are so thankful sa paggabay mo sa ating mga gawain, sa pagsama mo, for giving us understanding, for giving us the wisdom kung anong dapat gawin sa mga gawain natin. And thank you, Lord, sa mga outpouring ng Holy Ghost. Kahapon, gawain natin sa Cavite, may 5 pala na nakareceive ng Holy Ghost. Thank you, Jesus, for being with us. We praise you, Lord. At sa bagong baryo natin, marami nang nangako na sila makarating this coming Saturday na ito. So we pray for them na maraming mga nanay o parents na makapunta at mga kabataan na makareceive din ng Holy Ghost. Again, mga kapatid, pag tayo sumasama sa bawat gawain natin, maganda yon. Walang masama doon. In fact, napakaganda ng ganong klaseng vision, mission natin. But again, we must remember and we must check our heart kung yung pagsama ba natin out of love or out of obligation or out of responsibility. Sasama ako dyan sa gawain na yan kasi pag nalaman, pag tinanong ni Brother Sam, nasaan siya ganito? Nasa bahay lang po. Baka sasama ako, baka sabihin niya, wala na ako hindi na ako sumasama . Baka pag ginawa natin yan, we give tithes, we give our offering, bibigay natin yan. Ito, tithes na naman, nandiyan na yung bag. Ayan na. Out of obligation, out of responsibility. Siguraduhin natin, mga kapatid, that every time mayroon tayong gagawin sa church, siguraduhin natin that is out of love. Dahil sa pagmamahal natin kay Jesus. Why? Because of out of responsibility and obligation, time will come, mapupuno tayo. At maiisip natin, aalis na ako sa church. Why? Napuno ka na. Pag puro lang utos, pag puro lang obligasyon, pag puro lang responsibility, hindi galing sa puso natin, anong sabi ni Jesus? Anong Diyos dyan? Your heart is far away from me. Sabi niya sa mga Hudyo. Why? Nagsawa na yung mga Hudyo sa kakadala ng mga hayop, sa kakakatay ng mga hayop, dalhin sa pari. Nagsawa na sila sa ganong style because out of obligation. Pero maganda na sumasama tayo lahat sa gawain natin. Every Wednesday, every Sunday, punta tayo sa church. Kahit antok na antok ka pa ngayon dyan. Kitang-kita ko rito. That's okay. Okay lang yan. Sabi ko nga, kung ako nakaupo din dyan, sigurado nakaidlip na rin ako. Pero I have no choice. Wala akong choice. Pero gusto nating sabihin, mga kapatid, that we must check always our heart, that every time we do something for God, it is out of love. Dahil sa pagmamahal natin sa Diyos, and again, dahil pag yan galing lang sa obligasyon, galing lang sa dahil tayo ay nautusan, o kailangan kong pumunta sa outreach namin, dahil kung hindi ako pumunta, baka singilin ako. Huwag ganun. Sumasama tayo sa outreach, sa mga gawain, pumupunta tayo sa church, dahil yun ang pakiramdam natin, Lord. Dahil in love ako sa iyo. Gusto kitang makita, gusto kitang makasama. Ganon yung klaseng pakiramdam. Huwag yung mabigat ang pakiramdam mo na, ito na naman. Baka may mag-text na naman sa akin, brother, sister, bakit wala ka? Huwag ganon. Every time, why? Yung taong in love, sabi nga nila, kahit 7 bundok, kayang akyatin. Kahit Pacific Ocean, kayang languyin. Mga hyper, paano mo langoy? Hindi ka marunong lumangoy. Naka-life vest na, hindi pa rin marunong lumangoy. Ganun talaga. Dahil ang taong in love, love knows sacrifice. Pag may pagmamahal ang tao, willing siyang mag-sacrifice. At Lord, we are so thankful, inunahan mo na yan, pinakita mo na sa amin, at the cross, at Calvary, we are so thankful, Jesus. Why? This is our first love, at ito ang first love na magdadala sa atin, mga kapatid, sa langit. Wala nang iba pa. Ang first love na mayroon tayo sa kapwa natin, sa mister natin, sa mga anak natin, sa kamag-anak natin, sometimes yung first love na mayroon tayo sa kanila, sila pang magdadala sa atin sa impyerno. Why? Because of their influence. Kaya nila tayong impluwensyahan dahil connected ang emosyon natin sa kanila.
No, madali nila tayong pwedeng sabihin na, magano ka muna, ganito muna. No, ikaw naman, dahil mahal mo sila, sige, pagbibigyan kita. No, pero itong pagmamahal ni Jesus sa atin, mga kapatid, no, number one, walang bayad. No, libre. Pag may sakit, Lord, may sakit ako. Maya-maya, magaling ka na. Lord, you protect us pag may lindol. Lord, no, lahat. Mayroon bang tao o karelasyon natin na kayang gawin ang lahat ng ito? Wala. It is only our Jesus, mga kapatid, na kaya niyang gawin ang lahat ng ito. No, all in all, free lahat. And it's always good to remember the day that we first met our first love. Nung pumunta tayo sa church, nakareceive tayo ng Holy Ghost, naalala pa ba natin? Ano ang pakiramdam? No, yung feeling na yon. No, yung honeymoon stage, yung feeling na yan. No, na kahit alauna, 12:00, andito ka pa sa church, parang ayaw mo pang umuwi. Ang gusto mo lagi, every Sunday, or ang gusto mo, mapabilis yung araw para Sunday ulit, para prayer meeting ulit. No, after 10 years, after 15 years, Lord, sana tagalan mo yung araw para wag mag-Sunday. No, 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 Lord, sana malakas ang ulan para may text kami na wala mo ng service. Lord, sana mag-pandemic ulit para matagal, hindi kami makapunta sa church. No? Ganun ba ang pakiramdam ng isang taong nagmamahal? No. Oy, ikaw sa next year na lang tayo magkita kasi ang sabi nga nila, ang taong hindi mo naaalala, ibig sabihin hindi mo mahal. No. Dahil yung taong lagi mong naaalala at gusto mong makita, mahal na mahal mo 'yon. No, at yun natin ang gustong mangyari, mga kapatid, na si Jesus hindi mawala sa puso't isipan natin. No matter what, kung ano man ang sitwasyon ng mundo natin, ang sitwasyon, thou hast left, basahin natin, mga kapatid, sa Revelation chapter 2, pasuyo, Brother Roman. Chapter 2, Revelation. Chapter 2, nevertheless, I have somewhat, chapter 4, umpisa natin sa verse 1. And to the angel of the church of Ephesus write, this thing saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. Verse 2, no, I know thy works and thy labor. No, sabi niya, alam ko, nalalaman ko ang inyong mga gawa at ang inyong pagpapagal. Sabi ng angel, doon sa church ng Ephesus, and how thou canst not bear them which are evil. At alam ko rin ang inyong pagtitiis at hindi mo matiis ang masasamang tao. Thou hast tried them, with which they are apostles, and are not, and has found them liars. Sabi niya, sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol, at sila'y hindi gayon. At nasumpungan mo silang pawang bulaan. Again, ang church at Ephesus, mga kapatid, ang lugar na yan during that time was a great commercial center of Asia Minor, at the mouth of the river Cayster and on the shore of the Aegean Sea, about 50 miles south of Smyrna. It was noted for the great temple of Diana sa Ephesus, one of the wonders of the ancient world. The site of the city is now covered with ruins and the residence of a miserable Turkish village without a Christian. Yung lugar na yan sa ngayon, na dating isa sa sentro, isa sa church na mayroon dyan. Verse 3, and has borne and has patience, and for my name's sake has labored and has not fainted. Kayo ay may pagtitiis, nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Verse 4, ano ang sabi niya sa verse 4? Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Ngunit mayroon akong laban sa iyo, sa iyong iniwan na iyong unang pag-ibig. Saan particular ang Diyos, mga kapatid?
No, kung mayroon pala, kung sa trabaho natin, mayroon tayong ugali na ningas kugon, sa pag-ibig mayroon din. No, sa una lang maganda. No, sa una lang maganda, sa una lang maayos. No, kaya nga ang sabi nila, ang pag-aasawa ay hindi parang mainit na kanin na iyong isusubo na pag ikaw ay napaso, iluluwa mo lang ulit na parang ganun lang kadali. Why? Kasi pag nagkataon, no, yung unequally yoked kanina, isa dyan, ang unequally yoked natin, hindi lang naman yan tungkol sa pag-aasawa, but sa all sides na mayroon tayo, no, yung righteousness, hindi mo pwedeng ihalo sa unrighteousness, unholiness, hindi mo pwedeng ihalo sa holiness. No, so kagaya niyan, kaya tayo dito, no, we stand together pagdating mga kapatid sa holiness and righteousness, at itong sa pag-aasawa pa lang. No, why? Kasi pag nagperma ka na, hindi mo na mabawi. You know? At ngayon, pag gusto mong bawiin, napakamahal, isang perma lang. Pag binawi mo na hindi na kayo kasal, napakamahal ng iyong aabutin. Why? Dahil sa isang oo lang, sa isang yes lang, na ito talaga ang first love ko. Ang relasyon, mayroong maintenance. Kung ang katawan natin ay mini-maintain natin ito, ang relasyon natin, mayroon ding maintenance. No, at ano ang mga nangyayari, mga kapatid, no, sa pag-maintain natin na ito, just imagine, no, sa trabaho natin, may maintenance. No, kotse, may maintenance. Bahay natin, may maintenance. Ang relasyon natin sa Diyos, may maintenance din. No. Hindi po pwedeng walang maintenance ang relasyon natin sa Diyos. No, hindi pwede na ang punta natin sa church once a month lang. Hindi pwede na ang punta natin sa church once a year lang. No, anong klaseng relasyon yan? No. Just imagine, 10, 20 years ka sa abroad. May iniwan kang anak. Pagdating dito, ano ang mangyari? Hindi ka kilala ng anak mo, hindi mo siya kilala. Ano ang nangyari? Maganda ang relasyon? Hindi. Sira ang relasyon, mga kapatid. That is why, ano ang sabi niyan Diyos natin sa binasa natin kanina? No. Sabi ni Jesus Christ, because thou hast left thy first love. No. Ibig sabihin, sa umpisa, maganda. No, sa umpisa, okay lahat. No, alam mo yung mga taong nagsisi sa kanilang mga relasyon, no, lagi mong maririnig, nung nanliligaw sa akin yan, okay yan. Nung lahat ng the best pinakita sa akin. No, ultimo bag ko nakapiraso na lang siya, magbibit-bit. No, ganun siya kaganda. Kung pwede lang, pag-akyat ko sa jeep, lagyan niya ng red carpet. No, para lang, ganun siya ka-the best sa akin. No, pero ngayon, no, motor ang dala namin, punta kami sa Balintawak. No, yung karga namin sa upuan, ako nakahang. Ganon niya na ako ngayon itrato. No, dati lahat ng maririnig mo sa kanya, sweet words. Mahal, sweetheart, darling, chocolate, lahat napaka-the best. No. Chocolate, no? No. Nakaka-diabetic. No. Lahat pwede mong makita, lahat pwedeng the best. But time will come, ano ang nangyayari, mga kapatid? Nag-fade na. No, para bang, ano ang nangyari doon sa umpisa? Yung sweetness nyo nasaan na? No, yung pagmamahalan nyo nasaan na? Yung bang, no, hindi ako makatulog pag hindi ko siya makikita o makasay I love you, makaganito. No, lahat. Pero ano ang nangyayari sa ngayon? No, bakit ngayon may sampala na? Bakit ngayon may murahan na? Bakit ngayon wala nang pakialaman? Ano ang nangyayari? No, along the way. No, remembering our first love. No? At yun ang ayaw nating mangyari, mga kapatid, in our relationship with Jesus Christ, na time will come, kontento na tayo na pumunta sa church once a month. Kontento na tayo pumunta sa church every 6 months. Kontento na tayo na makapag-pray, pupunta sa church on a Wednesday, one time lang. Okay na. Kontento na tayo na makaganon ang ating isang kamay. Lord, sa susunod yung kaliwang kamay naman. Samantalang dati, Lord, thank you,
tayo lahat na lang, pagdating mo, papunta ka pa lang sa church, hindi mo na maano yung excitement mo. Bawat question ni Sister Kate, ni Sister Ellen, ni Brother Sam, ako po. No. Kahit hindi mo alam ang sagot, ako po. But after days and years, andiyan ka na lang nakaupo sa likod. No. Lahat nagkakagulo na. No. Unmovable. No. What happened along the way? No, ano ang nangyari? No, ano ang nangyari sa first love natin? No, dati hat ka na makita mo siya lagi, excited ka palagi. Pero bakit ngayon? No, kinamumuhian mo ng muka. No, bakit ngayon ayaw mo na? What happened along the way? At yun ang ayaw nating mangyari, mga kapatid, na every time pumunta tayo sa church, ganun na yung pakiramdam natin. Lord, sana pagdating ko sa church, no, punta ako late na. No, para maya-maya uwian na. No, ikaw yung huling pumasok, ikaw yung naunang lumabas sa church. No relationship at all sa mga kasamahan natin. Again, mga kapatid, we are remembering the day that we first met our first love. Why? Hindi po pwede na pumupunta lang tayo sa church na hindi na natin maalala ang unang tamis, yung relasyon talaga na, Lord, iba ito. And the more na tumatagal tayo sa church, yung pakiramdam na yan, the more na mas lalong lumilipad at nangingibabaw, hindi papatay-patay. No, why? Bakit hindi na kayo okay sa relasyon nyo? Ano ang ginawa? No, minsan lang pupunta sa church, minsan lang attend sa prayer meeting, ano ang nangyari? Ibig sabihin, mayroon ng mga bagay na importante sa kanya ngayon kaysa sayo. Dear, bakit minsan na lang tayo magkita? No, kasi ano pa ako? No, grabe ang requirements ng trabaho. So uwi ka sa bahay mo, tulog ang misis mo o mister. Pag alis mo ng bahay mo dahil sa trabaho, tulog pa rin siya. Mga anak mo tulog. Pag alis mo, tulog sila. Pagdating mo, tulog sila. No, and time will come. Pag ganun palagi, ibig sabihin, no, naligaw na ang relationship mo, naligaw na ang first love mo, no, and time will come, anong mangyayari? Aanihin mo yan. No, why? No, anong mangyayari? Pag ang relasyon hindi napunuan, anong makikita natin? No, ando na sa kapitbahay. No, iba na yung karelasyon. Why? At pag nahuli mo, ano ang sasabihin? No, hindi na kasi ako No, hindi mo na napupunuan ang relasyon natin. No, that is why maghahanap na lang ako dahil siya nakakapuno nito. No, just imagine, mga kapatid, wala tayong mapulaan sa karelasyon natin, which is Jesus Christ. No, every time we come, no, kahit ang dami pa nating problema, lahat binibigay natin sa Kanya. Every time we pray, nagre-request tayo lahat, libre, walang bayad. Pag may sakit tayo, pinapagaling niya tayo. Pag may lindol, pinoproteksyonan na tayo. Pag may bagyo, andyan siya para alalayan tayo. Pag wala kang makain, andyan siya ulit. Wala tayong bahid o anong pwedeng sabihin sa Kanya na, Lord, nagkulang ka sa relasyon namin. Lahat ng responsibilities ni Jesus nagagawa niya sa atin. So that is why we must always remember the day that we first met our first love. Why? No, wala nang ganitong klaseng pagmamahal. No, na matagpuan natin dyan sa labas. No, lahat tayo subject na pagdating sa pagmamahal, mamaya mag-fade na yan. Alam mo yung kamag-anak mo, 10, 15, 20 years kayo hindi nagkita, 25, 30 years, pag nagkita kayo, di ba, anong pakiramdam? Hay, insan, o kapatid, ang mahal na mahal mo. No, grabe, ang talagang tuwan-tuwa ka. No, kinabukasan lang, iba ng trato mo dyan. No, pagdating ng 1 linggo, andyan siya sa bahay mo, umiinit na yung ulo mo. No, kailan kaya uuwi to? No, kailan kaya aalis na dito? No, napapagod na ako sa kakaano nito. But on the first day, no, with all excitement, yung yakap mo talaga, mga iikpitan mo siya. No? Why, mga kapatid? Iganon tayo ng mga tao. No, subject tayo emotionally, spiritually, mentally. Pag may kunting pangyayari lang na hindi maganda, umiiba na ang desisyon natin. Umiiba na ang ating pakiramdam.
No? But again, Lord, we are so thankful na nakatagpo kami ng relasyon na kagaya mo, Lord Jesus, no, na hindi makompare, beyond compare. Thank you, Jesus. No, sa Psalms 51 verse 11, pasuyo, Brother Roman. verse 11. Umpisa tayo sa verse 3, mga kapatid. For I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. Ang Psalms 51, ito ay sinulat ni David nung siya ay nirebuke, pinagsabihan ni Prophet Nathan dahil sa ginawa niyang pagkakamali sa kay Bathsheba at Uriah. Kaya ito na isulat ni David, yung kanyang repentance, makita natin dito, yung kanyang pagsusumamo, no, na kung paano ma-restore niya ulit ang kanyang relasyon sa Diyos. No, for I acknowledge my transgressions and my sin is ever before me. Against thee only have I sinned, no, and done this evil in your sight, that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Behold, thou desirest truth in the inward parts, and in the hidden parts shalt make me to know wisdom. Verse 7, purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. No, make me to hear joy and gladness, that the bones which thou hast broken may rejoice. No, sabi niya, Panginoon, iparinig mo sa akin ulit ang kaligayahan, ang kagalakan, at yung gladness, yung yun. Kagalakan, kasiyahan, that thy bones which thou hast broken may rejoice. Hide thy face from my sins, and blot out all mine iniquities. Sabi niya, ilayo mo, itago mo sa akin, Panginoon, ang iyong mukha mula sa aking kasalanan. No, burahin mo, tanggalin mo ang aking lahat ng kasalanan. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Sabi niya, lumikha ka ulit, Panginoon, ng malinis na puso, at baguhin o ibalik mo sa akin, no, yung tamang espiritu o matuwid na espiritu, no, sa aking kalooban o sa loob ko. No, cast me not away from thy presence. No, wag mo akong ilayo, no, sa iyong presensya, and take not thy Holy Spirit from me. No, take not your anointing from me. No, wala pa namang banal o Holy Spirit nung time nila o receiving of the Holy Ghost. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. No, alalayan mo ako ng iyong kusang espiritu. Then I will teach transgressors thy ways, and sinners shall be converted unto thee. No, David, a man after God's own heart, pagdating sa pagmamahal sa Diyos, without question, no, ibang klase magmahal si David, no, sa Panginoong Diyos. No, kung paano niya mahalin, kung paano niya paglikuran ang Panginoong Diyos, without question, napakalalim ni David magmahal sa Diyos. But again, mga kapatid, no, God was his first love, pero dahil nalihis ang kanyang focus, no, ganun ang mangyayari. No, nalihis ang kanyang focus, napunta sa iba, yung focus niya na dati sa Diyos, focus niya sa kingdom, saan siya nag-focus? Nag-focus siya kay Bathsheba. No, naiba ang kanyang pagmamahal. So ano ang nangyari? Dahil naiba ang kanyang focus, nagbunga ng mali. No, pero ang kagandahan, mga kapatid, no, that we can renew our relationship with God. No, we can go back to Him
and asked him again kung ano ang dati nating pakiramdam, kung ano ang dati nating sigasig sa paglilingkod sa Kanya, pwedeng ibalik. No? Kung tayo, halimbawa, sa ngayon, talagang, at obvious kasi minsan, mga kapatid, and very obvious, no? Na ang tao minsan yung pa-exit na sa church o yung paalis na sa church, very obvious. No, why? Kitang-kita. No, yung dating sigasig, no, dating nagpapasalamat, dating sumasagot, dating nagko-question dito sa mga klase, no, dating andyan palagi, obvious, why? No, makikita mo na, no, naiba na yung zeal, no, naiba na yung sigasig, nawawala na yung talagang liksi dati pagpunta sa church, naiiba na. No. 5 years ago, 10 years ago, pag nagpasalamat, every Sunday nakatayo. No? After 10 years, swerte kung makatayo once a year. No? Ano ang nangyari along the way, mga kapatid? No? Hindi na ba natin naaalala? No? We remember the day we first met our first love. Pero ang kagandahan, mga kapatid, that we can renew, we can kneel down before God, and He can restore our relationship with Him. Kaya pang baguhin, ano ang kailangan lang? Repentance. No, why? Again, we compare it, mga mahal natin sa buhay. No, pag tayo nagkamali, markado na tayo. Pag tayo nagkautang, sa susunod, di ka na makautang. No, markado ka na. No, at kung saan ka nagkamali, hindi na yun makakalimutan. No, pagdating sa relasyon, pagdating sa mga kamag-anak natin, wala ng renewal. Ang relasyon natin sa kanila, wala na. Pag nagkamali ka, tapos pag nagkita kayo, ito, no, ang kasalanan nito, hindi ko pwedeng makalimutan ang bigat ng kasalanan nito, no, kahit pa, hindi, no, wala, no, ganun tayo ng mga tao. No, pero sa Diyos natin, ibahin natin, mga kapatid, with all the sins, with all the mistake na pwede nating makumit, still we can restore our relationship with Him at pwede nating mabago pa ulit. Kung ano yung init dati, mas kaya pa nating painitin lalo pagdating sa paglilingkod natin sa Diyos. Because God, ang Panginoon natin ay may second chance always. No? Kung tayo man ay may mga nakalimot sa Kanya, kung tayo man maraming pagkukulang sa Kanya, na iba, na mali ang focus natin sa paglilingkod sa Kanya, still we can renew it, we can regain our strength, we can restore it. No, ano ang dapat gawin, mga kapatid, sa Revelation, Brother Roman Pasoyo, Revelation chapter 2, balik tayo ulit. Revelation chapter 2, sa verse, ano na tayo, Brother Roman, sa verse 5. No. Remember therefore, no, kasi anong gustong mangyari ng Diyos, mga kapatid, no, pag tayo nagkamali, huwag tayong tumalikod sa Kanya. No, pag tayo gumawa ng kasalanan, huwag tayong tumakbo, papalayo sa Kanya. Kung hindi, isettle natin kaagad. Ayusin natin kaagad ang relasyon natin sa Kanya. Kung ikaw na anak, nagkamali ka sa nanay mo, sa tatay mo, anong gagawin mo? Maglayas ka? No. Nay, ayaw ko na sa inyo. No. Tapos maglayas ka? Lakas ng loob mo. Tapos kinabukasan, Nay, pasensya ka na, hindi ko pala kaya. Hello? Bugso ng damdamin. No, sa Diyos, hindi natin dapat pwedeng gawin yan, mga kapatid. Ano ang solusyon? Inilahad ng Diyos itong kagandahan sa Diyos natin . Kung tayo may kasalanan, ipaparamdam niya sa atin na tayo nagkamali, pero at sasabihin niya sa atin, sumama ang loob ko sa iyo dahil gumawa ka ng kasalanan. Paano natin mararamdaman? May Holy Ghost tayo. Every time we've done something wrong, anong pakiramdam natin? Ang bigat. Parang alam ng kapwa natin, brother o sister, na pag tumingin sa atin, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Kasi pakiramdam niya, akala mo, alam mo yung ginagawa niyang pagkakamali. Pero hindi ganoon. But because of the Holy Ghost, papunta pa lang tayo dyan, ano ang pakiramdam? Lord, ang bigat . No, pero may solusyon dyan, mga kapatid, para matanggal ang bigat na yan. No, dahil sin upon sin, malulunod talaga tayo dyan. Remember, therefore, ito ang gusto ng Diyos.
No, sabi niya sa mga Efesos o taga-Ephesians, may tampo ako sa inyo eh. No, nakita ko yung sigasig nyo, nakita ko yung ganito nyo. But again, mayroon lang akong kunting against you, laban sa inyo, na ito wala namang problema. Ganun kabait ang Diyos natin eh. No, maririnig natin sa Word of God, yun na yun. No, pag nasaktan tayo sa Word of God, yun na yun. Ano ang dapat gawin? Parang gustong sabihin ng Diyos, nasaktan ako sa ginawa mo ah. Oh, yun ang pakiramdam ng Diyos eh. No, pag hindi natin nasusunod ang Holy Ghost, anong pakiramdam? Di ba, ang bigat? No? Iyang-hiya tayo sa Holy Ghost. Pero pag yan, nagpatuloy tayo sa paggawa ng hindi maganda, mamaya hindi mo na maramdaman yung Holy Ghost. No? At maja-justify mo na ang iyong ginagawa tama. No? Dahil what? No, nasanay ka na eh. Lord, mukhang okay naman ito ah. No? Unang hindi pagpunta sa church, ramdam na ramdam mo. No, grabe, parang buong buhay ko, hindi, parang isang taon na yung pakiramdam ko na hindi ako nakapunta sa church ah. No, isang Sunday pa lang yan. Umaga pa lang yan. Pero sa susunod, sikapin ko nga, gawin kong 2 umaga at hapon. No, para malaman ko kung ano ang pakiramdam. Ay grabe, pang 2 taon na itong pakiramdam ko ha. No, hanggat patuloy ng patuloy, hanggat sa mamaya sabihin mo, okay lang naman palang hindi makapunta ng church. No? Sila nga eh. No, ang importante nakapag-text kay Sister Ellen, kay Sister Giselle. Oh, di ba? At least nakapagpaalam ako. Oh. Pero pag tuloy-tuloy mga kapatid, maya-maya, thou shalt not grieve thy Holy Spirit. Thou shalt not grieve the Holy Ghost. No, why? Because the Holy Spirit will not always strive with man. No? Pag laging nagbabanggaan ang Espiritu at ang will natin, time will come, the Holy Ghost will flee away. No, hindi natin pwedeng sabihin na pag may Holy Ghost ka ngayon, gawin mo lahat ng gusto mo sa buhay, mga bisyo, tapos balik ka rito sa church, sasabihin mo may Holy Ghost pa ako. Wala na. No, matagal nang nawala yan. No, but again, remember therefore from whence thou art fallen. No, sa verse 5, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Bakit na iba ka ng focus? Bakit naligaw ka na? Bakit hindi na ako ang mahal mo? Bakit may iba ka na? Ano ang nangyari? Sabi niya, alalahanin mo saan ka nagkamali dyan. No, saan ka nahulog? Saan ka patibong, natisod, natumba? Sabi niya, alalahanin mo. No, yun lang naman ang gusto ng Diyos sa atin. Every time we do something na hindi maganda, we must acknowledge and we must repent. No, why? No, we are restoring our relationship with Him. No, thou art fallen and repent, no, magsisi ka and do the first works, no, gawin mo ulit yung mga naunang gawa. No, or else I will come unto thee quickly, o kung hindi, ako ay paparian, no, ako sa inyo ng mabilisan. No, at aalisin, ano sabi niya, and will remove thy candlestick out of his place except thou repent. No, ano ang gusto niyang sabihin? I will remove thy candlestick. No? Ang tinutukoy dito mga kapatid, removal of churches. No? Pag ang Diyos nagtampo na, nilahad niya na, wala na kayong time sa akin, wala na kayong panahon sa akin, puro na lang kayo blessing, puro na lang kayo trabaho, puro na lang kayo lahat ganito, hindi nyo na ma-appreciate ang ginagawa ko sa inyo, protection ko sa inyo, nakakatapagtrabaho kayo dahil sa lakas na binibigay ko sa inyo. Pag lahat ng yan, doon na na-focus ang ating kaisipan at hindi na dito mismo sa Diyos natin, ano ang mangyayari? No, God will remove that church. No, He will remove the candlestick. Kita natin mga kapatid. No, at nakakalungkot. No, why? No, dahil sa time natin ngayon, nangyayari yan. No, that place has become desolate. Yung lugar na yan ay naging katawa-tawa, naging kaano sa ibang tao. No, ang dating simbahan na maliwanag, ang dating simbahan na puno-puno ng mga tao, punong-puno ng joy, ang daming nagre-receive ng Holy Ghost, napakaliwanag simbahan, napakaganda ng simbahan, enjoying yung simbahan. No, ano ang nangyari sa ngayon? Malapit ng isara. Why? Repentance. No, ang matagal nang pinapakita ng Diyos, pero anong nangyayari? No, ayaw mag-repent. No, and time will come, ano ang gagawin ng Diyos? The Lord our God will close the church. No, dahil sa ganong klase,
One word, repentance. No, the whole church. But to us individually, mga kapatid, if we are not able, no, ganun lang naman ang nangyayari. No, God, ang Diyos, hindi niya ma-restore ang relationship natin sa Kanya without repentance. No, that is the number one, repentance. Every time, kaya Lord, we are so thankful, mayroon kaming Wednesday, mayroon kaming Sunday, kung hindi man sa trabaho, sa bahay natin, we have this time, we have this place, that every time we come to church, we can kneel down and say, Lord, forgive us from all the things that we have done wrong. Lord, patawarin mo kami sa mga bagay na ito. Why? No, dahil pag hindi na yan natin magagawa, no, kahit gaano kalaki tithes natin, kahit gaano kalaki offering natin, hindi yan ang sagot. Ang sagot, repentance. Why? Just imagine if God will remove that candlestick out of His place. No, hindi kayo nararapat dyan. Alis kayo dyan. No. And remember, the candlestick, kailangan may liwanag palagi. And when you remove that candlestick in that place, anong mangyayari sa lugar? Pati yung lugar na yan, kabuuan, madilim na. No, pati yung community sa lugar na yan, na dating maliwanag at dating masaya, pati yung komunidad na yan, madilim na rin. No, dahil wala ng simbahan, wala ng church dyan. But again, we must always remember the day that we first met our first love. No, ano ang dapat gawin, mga kapatid? What are we going to do if we've left our first love? Again, we must remember. We must look back and recall. No, we must look back. We must recall the excitement. We must recall the joy we had before. We must first, no, the day na pumunta tayo sa church, alalahanin natin ang bagay na yon. Ibig sabihin, ibantayan natin ang relationship natin sa Diyos. And again, we must repent before God kung anong mga dapat gawin, no, para ma-revive, ma-restore natin ang relationship natin sa Kanya with all humility. We must do the first work. No. Bakit maraming mga tao, no, para ma-refresh natin ulit ang relationship natin sa Kanya, no, we must reignite our affection with God. No. Kaya yung iba may tinatawag pang no, after 50 years nagpakasal ulit. Renewal of vows. No, dahil gusto nilang ulit, yung bang ito yung umpisa natin, no, mga renewal, but every time no, we come to church, that is our opportunity to reignite, to restore the joy that we have with Jesus, our relationship with Him, mga kapatid. No, kailangan i-maintain natin ito, kaya tayo may mga klase sa umaga, lahat kasama yan sa pag-remember natin kung paano natin alalahanin palagi ang ating first love na ito. Why? No, we must always maging sensitive tayo, mga kapatid. Why? Dahil mahirap, baka pagdating ng Creator, ng Savior natin sa rapture, no, pag sinabi bang malapit na ang rapture, anong pakiramdam natin? No? Parang wala lang? O depende sa temperament? No? Nagbibiruan nga kami ni Samantha. No? Sabi ni Samantha, Papa, siguro pag ang bagyo pangalan ko, Samantha, chill lang. No, yung bagyo, no, chill lang. Sabi niya, paano pag si Mia? Ay, nagwawala talaga. No? Why, mga kapatid? No? But Lord, again, we are so thankful for the opportunity, and we believe ang church natin, mga kapatid, ay buhay. Ang church natin ay maganda, ang relasyon natin sa Diyos. Thank you so much, Lord Jesus. We praise you, Lord. Why? Because hindi tayo nagpapabaya, no, from our leaders, from our elders, hindi tayo nagpipikit-pikitan ng mata, hindi tayo nagpabaya, hindi tayo nagbubulag-bulagan, nagbibingihan. Why? Dahil lahat, no, gine-check natin na hindi tayo maligaw, na hindi na pala natin mahal ang ating first love. So once again, thank you, Jesus. We praise you, Lord.